mas pinalakas. Mas pinalawak. Buong pwersang mag-ahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon saan mang panig ng mundo. EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang araw! Narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV Balitang Tapat. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Patungkol pa rin sa mga usaping pang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China, namataan pa rin ang The Monster Ship na nasa karagatan ng Escoda Shoal, 600 metro mula sa BRP Teresa Magbanwa. May live report si Gab Cabulita. Namataan ang pinakamalaking barko ng China, Coast Guard o CCG 5901, na mas kilala sa tawag na The Monster na dumiretso sa Escoda Shoal matapos unang makita sa West Philippine Sea bandang Ayungin Shoal. Ayon kay dating US Air Force official at dating defense attaché na si Ray Powell, pinaligiran umano ng CCG at Maritime Militia Vessel ang karagatan kung saan nakadeploy sila sa paligid ng Ayungin o Second Thomas Shoal at Escoda Shoal. Dagdag pa ni Powell, patuloy pa rin ang pagbabantay nila sa Timog Silangan at nananatili umano ang barkong The Monster 600 meters mula sa BRP Teresa Magbanwa. Matatanda ang nakaistasyon ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal mula pa noong Abril sa gitna ng mga ulat ng mga aktibidad sa reklamasyon ng China. Matatagpuan ang Escoda sa Sabino Shoal sa layong 75 nautical miles o mahigit kumulang 100 kilometro mula sa Palawan at itinuturing na nasa loob ng 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Samantala, nakikipag-ugnayan pa ang mga otoridad sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard para kumpirmahin ang mga ulat at hanggang ngayon at inaktay pa rin ang panayam. Ako si Gab Cabulita, sumasaludo sa bawat Pilipino. Balik sa inyo, Dan at Mia. Maraming salamat Gab para naman sa iba pang detalye ng balita. Bilang nalalapit na ang 2025 midterm elections, magsasanib puwersa ang Commission on Elections at ang National Bureau of Investigation para sa mas matatag na cybersecurity system sa panahon ng eleksyon. Magbabalita live si Louie Aleliana. Palalakasin ng Commission on Elections o COMELEC at ng National Bureau of Investigation o NBI ang cybersecurity sa bansa para sa darating na midterm elections. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Chief Jaime Santiago na mataas ang posibilidad ng hacking activities sa panahon ng eleksyon. Ito ay sa kabila ng pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na handa ang kanilang mga teknolohiya para sa seguridad sa paparating na botohan. Bagaman wala pang tiyak na araw kung kailan mapipirmahan ang Memorandum of Understanding, sinigurado ng dalawang panig na ang kanilang kasunduan ay para sa malinis na halalan. Samantala, humingi rin ng tulong ang COMELEC sa NBI hinggil naman sa kaso ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Layon ng komisyon na makakuha ng sapat na ebidensya para masampahan ng criminal case si Guo kaugnay ng Certificate of Candidacy na kanyang ipinasa noong 2022 elections. Matatanda ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na si Guo ay isang Chinese national na tumakbo at nanalo sa pagkamayora ng Bamban Tarlac noong 2022. Para sa EuroTV News, ako si Louie Aleliana, sumasaludo sa bawat Pilipino. Balik sa inyo, Dan at Mia.
Maraming salamat, Louie Aliliana. Kaugnay naman ng 2016 Ombudsman complaint dahil sa PDAF scam sa ilang programa, pinatulan na ng Sandigan Bayan na guilty sa mga kaso, kaugnay na kaso, ang 17 dating miyembro ng GOCCs at NGOs na pangunahing sangkot sa naturang issue. Narito ang balita. Pinatulan na ng Sandigan Bayan na guilty sa graft at malversion ng public funds ang 15 dating opisyal ng dating government-owned and controlled corporations o GOCCs, maging ang 2 miyembro ng non-government organizations o NGO na matatandaang naging katuwang sa bogus livelihood projects na pork barrel umano ang nagpondo. Sa desisyong inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division, napatunayang may sala sa naturang pork scam projects ang mga sangkot na implementing agencies at project partners ng bogus livelihood programs na galing umano sa pork barrel fund ng dating mambabatas sa Misamis Occidental na nagtatago pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga nahatulang guilty ang 5 dating opisyal ng National Agribusiness Corporation na may hatol na 23 taon hanggang 147 years na pagkakabilanggo. 6 na dating opisyal din ng National Livelihood Development Corporation ang hinatulan kung saan 5 rito ay makukulong sa loob ng 84 na taon habang 34 na taon naman para sa isa pang opisyal nito. Kaugnay nito, 4 na opisyal naman ng Technology Resource Center ang nahatulan ding guilty, 16 na taon ang pinakamababang hatol habang 43 taon naman ang pinakamahaba. Samantala, ang presidente ng Kabuhayan at Kalusugang Alay sa Masa Foundation Incorporated at isang staff ng Aaron Foundation Philippines Incorporated ay kabilang din sa mga nahatulan at may 110 years at 43 years na pagkakabilanggo. Batay sa ruling ng Sandigan Bayan, ang magkakaibang prison sentences para sa mga nahatulan ay dahil sa kanilang participation at conspiracy sa multiple counts ng graft, malversion of public funds through falsification and malversion of public funds, partikular na sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating Misamis Occidental Representative Marina Clarete noong taong 2007 hanggang 2009. Bukod sa hatol ng pagkakabilanggo, kailangan din magbayad ng mga ito para sa government civil liability damages na may 6% interest kada taon. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, lumagda na ang Department of Migrant Workers at Lanao del Norte ng isang kasunduan para sa pagprotekta sa karapatan at seguridad ng mga OFWs kontra sa illegal recruitment at human trafficking. Narito ang report. Department of Migrant Workers at Lanao del Norte ang kasunduan patungkol sa mas pagpapalakas ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons campaign at upang siguruhin ang seguridad at karapatan ng mga overseas Filipino workers sa bansa. Ginanap ang signing ng Memorandum of Agreement na ito kasama ang DMW, Provincial Government of Lanao del Norte, Department of Labor and Employment, Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority. Nakapaloob sa kasunduan ang pagtutulungan ng Lanao del Norte at ng mga nasabing ahensya sa pagpapalakas ng AirTip campaign, pagtatalaga ng OFW Help Desk sa bawat bayan ng lungsod at ng mga programa ng DMW, OWA, DOLE at TESTA. Ang mawasaning na ito ay dinaluhan naman ni na Imelda Quibranza de Maporo, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, DMW Undersecretary Bernard Olalia, DMW Region 10, OIC Regional Director Fidel Macauyag, OWA Regional Director Leonor Mabagal, DOLE Regional Director Erwin Aquino, TESDA Regional Director Dan Navarro, Vice Governor Alan Lim, Provincial Board Members, Public Employment Service Officer Evelyn Lopez, at mga dating overseas Filipino workers. Gayunpaman, nagbigay tulong ang DMW sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga livelihood and reintegration assistance package sa mga dating OFW bilang bahagi ng livelihood program for OFW reintegration at sa Pilipinas, ikaw ang Mama't Sir. Para sa EuroTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatiling nakatutok, magbabalik ang balitang tapat makalipas ng ilang sandali. Gusto mo bang magpa-billboard? Sa Green Hills Promenade, Magallanes, Pasay Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes.
Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Gusto mo bang magpa-billboard? Sa Green Hills Promenade, Magallanes, Paseo Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue dulot ng patuloy na nararanasang pagulan sa bansa, hinayag ni Health Secretary Herbosa na maaari ng aprubahan ng Food and Administration or Food and Drug Administration ang Qdenga vaccine laban sa sakit ngayong taon. Para sa detalye ng balita, tunghayan sa report na ito. Maaari nang aprubahan ng Food and Drug Administration ang bagong vaccine na Qdenga laban sa sakit na dengue ngayong taon ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Ang vaccine na ito ay isang Japan-based Takeda Pharmaceuticals kung saan nakapagbigay na ito ng Certificate of Product Registration sa FDA noong nakaraang taon. Ngunit anya ni Herbosa na ang pagpoproseso ng CPR ay talagang umaabot ng taon bago ito maaprubahan at maayos ng ahensya. Binigyan naman niya ng kasiguraduhan ang publiko na huwag mag-alala at na ang importante ay malaman ng mga ito ang tumataas na kaso ng dengue sa bansa para sa pagbibigay ng kamalayan sa mga tao. Para sa EURTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa layunin naman ang pagsusulong ng turismo sa Davao, maglulunsad ang Department of Tourism sa Region 11 ng Dive Expo 2024. Itatampok ang bagong diving site sa Mabini, Davao. May live report si Dom Guerra. Ilulunsad ng Department of Tourism sa Davao Region ang bagong dive site sa Mabini kasabay ng Davao Dive Expo 2024 na gaganapin mula July 5 hanggang July 7. Ayon kay DOT-11 Regional Director Tanya Rabatan, ang bagong dive site sa Mabini ay itatampok sa ikatlong edisyon ng Davao Dive Expo. Aniya, ang pagpapaunlad ng dive sites ay bahagi ng kanilang layunin na isulong ang turismo bilang alternatibo sa mga mapanirang industriya at upang palakasin ang pangangalaga sa yamang dagat. Dagdag pa nito na ang naturang expo ngayong taon ay magbibigay pansin sa mga advokasya para sa karagatan. Ipinahayag din nito na malaking hamon ang mga negatibong epekto ng mga gawaing pantao sa kalupaan at karagatan at mahalagang ipakita ang mga hakbang ng iba't ibang organisasyon sa pangangalaga sa kalikasan. Magbibigay daan ang nasabing event sa mga dadalo na tuklasin ng iba't ibang dive destination sa rehiyon, kabilang ang Island Garden City of Samal sa Davao del Norte at Mati City sa Davao Oriental. Tema ngayong taon ang Dive with a Purpose na naglalayong maging inspirasyon sa iba pang mga lokal na pamahalaan, hindi lamang sa Davao Region kundi sa buong bansa. Ang Davao Dive Expo 2024 ay inaasahang magpapalakas sa turismo at advokasya para sa pangangalaga ng kalikasan sa rehiyon. Para sa EURTV News, ako si Dome Guerra, sumasaludo sa bawat Pilipino. Balik sa inyo, Dan at Mia. Maraming salamat, Dom. Samantala, nagbigay tulong naman ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa higit 2,000 mga solo parents sa pamamagitan ng pamamahagi nito ng cash subsidies sa lungsod. Narito ang balita. Nagbahagi ang lokal na pamahalaan ng Pasig City ng cash subsidy sa 2,489 na solo parents sa San Miguel Elementary School noong ika-3 at ika-4 ng Hulyo. Ayon kay Mayor Vico Soto, ang allowance na natanggap ng mga solo parents na nagkakahalaga ng 1,000 pesos ay upang punan ng buwan ng Enero hanggang Mayo ngayong taon. Nagmula ang pinabigay na allowance na ito sa mismong lokal na pamahalaan ng lungsod. Hinihikayat naman ni Vice Mayor Dodot Jaworski ang mga benepisyaryo na mas maging mabuting mamamayan
Ang mga ito bilang ang budget sa programa ay hindi galing sa bulsa ng mga politiko kung hindi galing sa lungsod. Para sa URTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa ulat panahon, maliwalas na panahon sa umaga ngunit hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon ngayong araw ng Huwebes, dala ng nagpapatuloy na pag-iral ng ITCZ at Easterlies. Sa kasalukuyan, ilang bahagi ng Mindanao Region ang nakakaranas ng epekto ng ITCZ, ngunit posibleng maabot na rin ang ilang lugar sa Luzon at Visayas Region dahil sa inaasahang paggalaw pahilaga ng ITCZ ngayong katapusan ng linggo. Ang kabuang ulat sa lagay ng panahon, alamin sa report na ito. Kasalukuyan pa rin nakaaapekto sa timog na bahagi ng Mindanao ang patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone, ngunit ngayong araw ng Huwebes, ang bahagi ng Palawan lamang ang inaasahang makararanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dala ng weather systems na ito. Sa weather forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, makaaapekto pa rin ang ITCZ sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes at Sabado, kung saan tinatayang gagalaw ito pahilaga bukas at makakaapekto na rin sa iba pang bahagi ng bansa. Itong Intertropical Convergence Zone ay patuloy na makakaapekto sa ating bansa bukas, araw ng Biyernes, ganun din po sa araw ng Sabado. Sa araw ng Biyernes, itong ITCZ ay bahagyo pong kikilos sa pahilaga at maaaring maapektuhan itong Visayas, Mindanao at kasama na rin po ang Southern Luzon. Sa araw ng Sabado, itong ITCZ patuloy po na maapektuhan doon lamang po sa kanlurang bahagi po ng Mindanao, ng Visayas at kasama na rin po ang Palawan. Dahil dito sa araw ng Biyernes, inaasahan ng maaliwalas na lagay ng panahon, ngunit may tsansa pa rin ng mga isolated rains dala ng localized thunderstorms. Sa bandang Palawan, na higit na apektado ng ITCZ ngayong Huwebes, asahan ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan din ang mga pag-ulan bilang epekto ng Easterlies at hanggang sa Sabado, mababa ang tsansa ng pagkakaroon ng bagyo na papasok sa bansa. At na pag-ulan. Samantala, itong nalabing bahagi ng bansa ay asahan po mga unlocalized thunderstorm o isolated mga pag-ulan dahil itong patuloy na pag-iral ng easterlies na naapektuhan ang silangang bahagi po ng ating bansa. Kasalukuyan, wala po tayo nang monitor na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko, lalo na po sa loob ng ating PA. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na rain showers na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang nagbabadyang maramdaman sa Caraga at Davao Region, habang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms ang mararanasan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas bilang epekto pa rin ng easterlies. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa nalalabi pang bahagi ng bansa na magdadala ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Para sa URTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Para sa balitang abroad, 4 na ang naitalang kaso ng nahawang tao ng avian flu sa Estados Unidos at lahat ng ito ay mga dairy farm workers. Ang ibang detalye ng balita tunghayan sa aking report. Sa Colorado, USA ang isang nag-positive na lalaki sa avian flu kung saan ang sakit na ito ay galing sa mga infected livestock. Ang nasabing lalaki ay empleyado umano ng isang dairy farm na na-expose sa mga may sakit na baka, ngunit na nakarecover agad matapos makatanggap ng antiviral treatment. Nagkaroon ng mga mild symptoms ang lalaki katulad ng conjunctivitis o pink eye kung tawagin. Ito ay pang-4 na sa inaitatalang kaso sa Estados Unidos matapos maitala ang avian flu sa mga baka noong Marso. Ang ibang nahawa ng sakit na ito ay galing din sa mga dairy farm workers sa bansa. Ang unang 2 manggagawa ay nagkaroon ng sintomas na pink eye, samantala ang pangatlong kaso naman ay nakaramdam ng mild respiratory symptoms. Kinumpirma naman ng Centers for Disease Control and Prevention na ang mga kaso na ito at sinabi na ang panganib na dala ng sakit na ito sa publiko ay nananatiling mababa. Sa kasalukuyan, apektado ng sakit na ito ang nasa 139 na mga baka sa 12 farms sa Estados Unidos. Para sa URTV News,
Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Dumako naman tayo sa balita sa larangan ng sports. Pinoy volleyball fans, handa na ba kayo? Dahil magsisimula na ngayong hapon ang quarterfinal games para sa 2024 Women's Volleyball Challenger Cup na lalahukan ng iba't ibang bansa, maging ng inaabangang pambato ng bansa na alas Pilipinas. Nakatakdang ganapin ang naturang kompetisyon sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila ngayong Hulyo 4 hanggang 7 na bubuksan ng unang games quarterfinal sa pagitan ng Puerto Rico at Kenya ngayong alas 3 ng hapon. Susundan ito ng 5:30 games sa pagitan ng Belgium at Sweden para sa July 4 games. Para naman sa final rounds 3 at 4, maghaharap ang Czechia at Argentina sa 3 p.m. games habang ang Team Alas Pilipinas na national team ng bansa ay makikipagtunggali laban sa Vietnam sa 5:30 game ngayong darating na Biyernes. At yan ang maiinit na balita hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yeartvph.com. Maaari niyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng EarTV News sa Pinoy Exchange Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang EarTV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino.